Akala ko ang Nuno matatagpuan lang sa mga aklat aralin. Pero nagpadala pala sila ng friend request sa akin. Ang init dito sa site, sobrang alikabok. Pero expected na yon kasi site engineer ako. At bago nagsimula ang excavation para sa high-end subdivision, kailangan namin linisin muna ang buong lote. Nakatambay ako sa dulo ng lupa, doon sa parteng maraming saging at kawayan. Nagme-message lang ako sa group chat. Nagrereklamo sa init. Normal na araw, normal na trabaho. Wala namang kakaiba. Habang nagte-text ako, biglang may bumato sa mobile phone ko. Hindi yung malaking bato kundi yung maliliit na graba. Parang pinukpok lang. Tiningnan ko sa paligid pero wala namang bata o manggagawa sa parting yun. Siguro hangin lang o nahulog lang mula sa mga ugat ng malalaking puno. Yun yung casual observation ko, kaya hindi ko na pinansin. Kaso habang naglalakad ako pabalik, bigla akong nadulas. Sobrang lakas ng pagkakadulas ko kaya napasigaw ako ng malakas at napaupo sa lupa. At alam mo na yon, sa sobrang gulat at kabang, automatic na lumabas sa bibig ko tabi-tabi po. Natawa na lang ako sa sarili ko. Dahil engineer na ako pero napaka-superstitious ko pa rin. Doon ko napansin, wala namang pwedeng maging dahilan para madulas ako. At doon ko rin napansin na ang kinauupuan ko pala ay hindi lupa. Isang bilog na mataas na bunto ng putik at ugat. Isang punso. Gabi na nang makauwi ako. Nag-shower ako at nagsimulang magtrabaho sa laptop. Pero nagsimula yung pangangati. Hindi ordinaryong kate. Yung kate na parang may maliliit na bagay na gumagapang sa ilalim ng balat mo. Sabi ko baka lang allergies lang to sa alikabok. Pero habang tumatagal lalong lumalala. Nagsimulang mamula yung mga binti ko. Yung saktong-sakto na parte na nadikit sa punso kanina. Doon ko na alala yung mga kwento ni Lola. Sabi niya, yung lupain daw na yon ay dating libingan ng mga matatandang shaman at datu bago pa man dumating ang mga Kastila. Sila raw ang nuno, hindi lang dwarf, kundi ang may-ari ng mga lupa. At ang mga punso daw, ang kanilang mga pintuan o tahanan. Kinabukasan hindi na pangangati lang. Para akong nilalagnat pero malamig yung pakiramdam ko. Tinawagan ko si foreman na hindi ako makakapasok. Ang mas nakakatakot, habang nakahiga ako, nag-vibrate yung phone ko. Isang friend request mula sa kakaibang account. Walang profile picture. Random na numbers at letters ang pangalan, kaya inignore ko. Pero biglang may natanggap akong message mula sa account na yun. Hindi sa salita, kundi emoji. Isang emoji ng kamay na nakaturo sa baba at isang emoji ng punso. Sobrang kilabot ang naramdaman ko. Nag-search ako sa Google at nakita ko yung lumang news article tungkol sa mga manggagawa na nagkasakit na namatay daw dahil sa lagnat sa parehong lugar. Mga dekada na ang nakalipas. Sabi sa history ng lupa, bawal daw galawin ng ilang parting may lumang puno at mounds ng lupa na inignore naman ng original developer. Pinaliwala ko yung message, pero ngayon habang sinusulat ko to, tuloy-tuloy ang notification sa mobile phone ko. Hindi mula sa social media. Ito yung tunog ng default system notification na walang laman. Blank notification. At ang pinaka nakakakilabot? Sa bawat notification na lumalabas, naririnig ko ang tunog ng barya na gumugulong sa sahig ng kwarto ko. Hindi ko yun sinasadyang makita, pero ngayon may notification ulit. Tiningnan ko, ibang user naman na nag-friend request. Ang display picture, saktong-sakto. Picture ng punso na kinauupuan ko kahapon. Hindi na lang siya nagbabala. Parang sinasabi niya na alam niya ang bawat galaw ko. At hindi lang isa ang nuno. Sino sila? Bakit nila ako hinahanap online? At anong gagawin ko sa sunod na friend request na dumating? Ako si E. Santos. At ito ang aking haunted journal.